Alright, ayan. Good morning, good morning, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng nandito sa ating Zoom event. Ayan, so welcome sa ating event for today. Ayan, so congratulations sa 15,000 participants natin ngayon, di ba? Especially sa mga OFW partners natin na talagang kahit busy, di ba, na nandito sa ating training event. Ayun, so palakpakan naman natin yan. Ayun, so welcome po sa ating event for today. Ayun, so before ako mag-start, di ba, short background ko lang. Ayun, so I'm Coach Amor, isa sa mga high school graduate and isa din sa mga natulungan ng community natin. Okay, anak din ng OFW, ayan. So ngayon, before tayo mag-start, ayan, so shout out muna natin yung mga participant natin na nandito ngayon sa loob ng Zoom. Ayan, so shout out sa iyo, ayan, sa ating napaka-pogi na tech, ayan, shout out sa iyo, Coach Sammy, ayan, shout out din kay Coach sa bago nating hubber dito sa Phase 1, di ba, si Coach Carlo, ayan, shout out din kay Coach Jomar, di ba, ang ating OFW from Qatar, ayan, so shout out din kay Ate Maricel. Ayan. Shout out kay Coach Lisel Cinco. And shout out din kay Coach Ibon. Ayan. Shout out kay Coach Lisa. Ayan. Sa ating mga participant dito. Ayan. So, maganda kung hindi naman kayo busy and wala naman kayong ginagawa. Pwede kayong mag-open cam. Okay? Para at least, di ba, tayo-tayo lang naman yung nandito sa Zoom. Makita namin yung nagagandahan at nagpopongkian yung mga mukha. Di ba? Ayan. So, ngayon, ayan, shout out sa lahat. Ayan, 16,000 participant na tayo. Ayan, so, keep sharing the links, di ba? Para mas marami tayong ma-inspire and then mas marami tayong matulungan dito sa ating opportunity. Okay, ayan. So, keep sharing the link para, di ba, mas marami tayong maano and then, ayan. So, ayan, di ba? Ayan, pa-type naman ng happy Happy Money Monday, 'di ba? Happy Money Monday kung talagang ano yan, ready na kayo. Ayan, pa-type ako ng Money Monday kung talagang ready na kayo for today's event. Okay? Ayan. So, 'di ba, maraming nagta-type. Ayan. So, Happy Money Monday daw. Ayan. So, 'di ba, Happy Money Monday sa lahat ng nandito sa ating Zoom event. Ayan. So, ayan. May nakikita ako, hindi pa nag-off cam. Ayun, siguro mga busy to. Okay. Ayan. So, di ba? Ayan. So, patype naman ako ng blessing. Ayan. Patype naman ako ng blessing kung ready ka na and excited ka na, di ba, na matuto, na malaman kung para saan ba yung training natin for today. Okay, it's all about DTC tour, okay? Okay, ayan. So, ang magdi-discuss nito, ayan, so, hindi ko napapatagalin. He is a millionaires member ng community natin. Isa sa mga natulungan, di ba, na maging milyonaryo dito sa community natin. And then, car achiever, and then travel, local and international qualifier, di ba? Marami na siyang napuntahan. And then, silver executive prime, and then, of course, di ba, consistent top 20 ng Technocrat community. So, let's all welcome Mentor Archie. Hello, hello, hello. Good morning po sa lahat na nandito. Pakitype naman dyan ng Monday if ikaw ay naniniwala sa blessing. Ayan, nice to meet you guys. Thank you so much, Coach Andrea Amor, for introducing me, of course. And I'm so happy na makita kayong lahat. I'm so, di ba, nag-umabo yung blessing ng bawat isa right now. And if you can hear me loud and clear, can you please type in number 31, and ayusin ko lang yung camera ko. Okay, so if you can see me now. Okay, and of course, at the same time, ayan, thank you so much po sa mga lahat nag-type dito. Let me do a quick shout out po para sa lahat. Hello! Sa mga OFW partners nandito. Hello, Ate Divina! You look so fresh right now. Of course, sa buong mga PH League, sa Team Legaspi, Team Naga. Hello po! Ate Noymelita. Hello, galaw-galaw ka po. Ay, hindi, akala ko. Profile lang pala to. And of course, hello kay Ate Maricel. Oh, same time kay Kuya Rainerio. Hello po, Kuya. Ayan, of course, sa lahat ng mga nandito. Of course, Ate Marie Kennedy.
Okay, I miss you so much. Okay, welcome back again. Okay, so right now, let me share my screen sa inyong lahat. And, okay, so start sharing. So I'm gonna share my screen para mapakita ko sa inyo. Ayan, so ipakita ko sa inyo right now ang gagawin natin, guys. So right now pala, our event is entitled DTC Tour. Ibig sabihin ng DTC Tour, dito, DTC is one of your benefits sa negosyong gagawin nyo. So ngayon, okay, ito na po. Ayan. So, if you can see my screen, can you please type in? Ayan. Money. No, nahuli no. Ayan. So, kita po ba ng mabuti ang aking screen? Ayan. So, mamaya na yan. Ayan. So, anyway, ayan. So, by the way, guys, my name, okay? My name is Coach Archie Berrega, a former college student, a six-figure earner, a Millionaires Club member, and a part of Technocrat Top 50. So, I'm just 22 years old. 22 pa lang po ako. Nag-start ako sa negosyo when I was 19. And ano ba nangyari kay Coach Archie na ginawa niya yung negosyo? Ano ba nangyari sa akin doing this kind of business? Of course, ito yung mga achievements ko. Some of my achievements here and business. Of course, travel in different travel, international and local. So one of my what to call that? One of my dream place to go, di ba? Hong Kong, Disneyland, and Hong Kong. We've been there for almost 4 days, 5 days pala. Of course, earning 200,000 per month, six figure, and of course, consistent part of top 50. Aside from that, of course, tawag dito, a Millionaires Club member. Okay? So, ngayon, um, um, ngayon, aside dito, ayan. So, yan po yung achievements ko doing this kind of business. So, imagine niyo guys, yan yung nangyari sa akin doing this business. Right now, welcome, of course, sa ating DTC tour. Ayan, wait lang. Alisin ko lang tong ano. Alright, so welcome to our DTC tour, a presentation by Powerhouse League. Of course, walang ibang magtotalk niyan kundi ako po. Okay, so una, let's start. Magsimula na po tayo. Of course, ano ba yung DTC? Yung DTC po guys, yan isa mga benefits nyo. Damit maging part kayo and maging member kayo ng team natin. So ang DTC, it's one of your privileges here in our business. Okay? Ngayon, maliban din dyan, at the same time, sa DTC, dyan din dyan din dinidiscuss lahat ng anong meron sa negosyo mo. Okay? Sa DTC, dyan makikita lahat ng meron sa negosyo. Dyan makikita ang different na mga kailangan mong malaman. Kailangan mong malaman sa negosyo natin. Okay? So ngayon, after nito, okay, so let me show a table of content. Diba? Oh, ready tayo, no? Ayan. So here, our different topics na papakalob sa DTC natin. Okay? So, ayan. So, after dito, ayan. So, yan yung content na i-discuss ko sa inyo para mas malaman nyo yung negosyo natin. Okay? So, right now, DTC. What is a DTC? Okay? DTC is a Distributor Tracking Center. So, ang DTC, ito yung virtual secretary mo. Okay? So, right now, I put the link and the slides. You can copy, you can take a screenshot, you can type the link in the Google. It's accessible for anywhere, anytime, as long as you have Google and internet. All right? So here, pag yan tawag ito, search mo sa Google, lalabas yung ganyang image doon. So dito, kapag ikaw yung official member, you have your own username and password. So as part of our business, it's your privilege na kunin mo sa personal coach mo yung username and password mo. It's your right to know more about this DTC. It's your right, of course, na malaman mo ano bang meron sa DTC. Okay? So ngayon, sa DTC again, dito natin nakikita lahat ng meron sa negosyo natin. Kumbaga, sa negosyo, kung meron ka, di bang personal secretary, meron kang inventory, meron kang sales, meron kang, alam mo yun, iba-ibang meron ka, sa DTC, diyan makikita lahat, pinag-isa lang. Ibig sabihin, no need to hire. For example, ang negosyo mo, hindi online, ang negosyo mo,
traditional. So you need to hire your accountant, you need to hire secretary, you need to hire, of course, mga crew, you need to hire different people para maging part ng negosyo mo. But right now, pag nagnegosyo ka, what you need to do is to familiarize with DTC. Okay? So, proceed tayo. Ngayon, ito yung unang i-discuss ko sa inyo is what you call the dashboard. Alright? The dashboard, yan yung pinaka-first page sa negosyo. Yan yung pinaka-first page na makikita mo. Ayan. Kung makikita mo dito sa dashboard na to, kung makikita mo sa, pinapakita ko sa iyo right now, yan yung account ko. Yan yung accounts ko. Okay? So right now, sa account ko na yan, for example, nakita mo dyan, Archie Berrega. Ibig sabihin, that accounts belongs to me. Yung accounts na yan, pagmamay-ari ko yan. Ibig sabihin, ako yung naka-access niyan. Ibig sabihin, ako yung may alam ng username and password ko. Okay, ngayon, dito sa ano na to, kahit ito, mayroon tang password. Okay, meron diyang password, meron username, at meron ding profile. Sa dashboard, ang makita mo dyan ito. Una, of course, your profile picture. Okay? Parang Facebook lang, no? Ayan, may profile picture dyan. As a representation of you. Of course, sa side niyan, meron tayong tawag na badge. Ang tawag dyan, positional badge. Okay? Ibig sabihin yan, kung meron kang position sa company, dyan nakalagay. Example, again, we have here the first 3 positions sa company for those people na alam na yung PMA. Meron tayo itong Silver Executive, Gold Executive, and Global Ambassador. Ngayon, yan yung mga privileges and badge. Meron tayong separate discussion about that 3 position in the company. Ngayon, sa kapatid niya, meron yung tawag na all user ID balance. For example, sa mga naka-31 accounts, naka-15 accounts, naka-7 accounts, or for those people na naka-VIP, student man yan, or naman yung package mo, when we say all user ID balance, ibig sabihin, sa lahat ng accounts mo na may lamang pera, dyan naiipon lahat. Yan yung total, kumbaga. Okay, gets? Alright, type mo naman kung gets. Type mo gets. Pangalawa niyan, yung next naman dyan, yung may user ID na EC875699 balance, ibig sabihin, yung certain accounts ko na yan na isa, merong lamang 30,000 pesos. 0.90 cents. Okay, ibig sabihin, isang accounts pa lang yan. So, ibig sabihin, bakit may 51? Kasi yung ibang accounts ko may laman din, kaya naging summary siya. Naging total, kumbaga. Sa pangatlo dyan, meron dyan Easy Wallet. Yung Easy Wallet, yan naman yung ginagamit natin to purchase online. Okay? Pang-apat, we have Travel GC. Yung anong purpose ng Travel GC, 'di ba? Kung mahilig ka mag-travel, ayan. Type mo naman diyan. Travels, okay? So, yung Travel GC na yan, ibig sabihin yan, yung 62 na yan, it can be redeemed to become free travel in the company. Ibig sabihin, yung GC na yan, Travel GC, pwede mo siyang i-convert into travel kahit saang bansa pwede. As long as nandiyan at in-offer ng company. So, for those people na may mga travel GCs na, so, syempre, for those nag-member pa lang, di ba? We need to work it out para magkaroon. So, after nyan, yung last one is product GC. Yung product GC, or in short term, Sodexo, or gift check. Ibig sabihin, yung product GC, pwede kang mag-claim ng Sodexo. Yung Sodexo, pwede gamitin in, ano siya, yung, alam naman siguro na yung gift check. Yung sa SM, di ba, na ano, yung papel na pwede mong ibayad, yun yung Sodexo. So, pwede mo siyang i-claim pag meron. And yun na yun, mamaya meron diyang separate topic. At the time, pwede mo nang mabili siya sa grocery, department store, or any merchandise na nag-accept ng Sodexo or gift check. Okay? Did I make myself clear in the dashboard? Okay? If yes, pakitype naman dyan ng very good. Okay, yan po yung dashboard natin. Okay? Sa dashboard, nandyan rin naman yung reminders, account info, prime monitoring, and package points. Okay? Sa account info, nandyan lahat ng summary ng negosyo mo. Total income, points, meron ka, and many more. Sa reminders, andyan naman yung mga if hindi ka nag-PMA, if hindi ka kailangan ng reminders sa kampo, nandyan sa reminders. Ibig sabihin, wala ka nang hanapin pang iba. All you need to do and to have is familiarize with the DTC.
Next one will be auto PMA. Ito, one of the feature right now na tag ito na pinut up ni company natin. Yan. Ngayon, for those all people na nag-explore ng DTC, o yan, may mga cases po tayo na merong pera sa account nila, merong 30,000, merong 20, merong 10, merong 5, merong 25, merong 30, any amount na meron ka sa DTC. Kapag nagkamali ka dito sa auto PMA, automatic, example, mahilig ka mag-explore, 'di ba? Pinsan mo si Dora. Dora the Explorer, pinsan mo siya, pamangkin mo siya, 'di ba? Part ka ng crew ng Dora. So ngayon, mahilig ka mag-explore. Na-click mo yung auto PMA. Naku, good news. Example, can you see? Meron itong mga product, may points, may member price, may level, may action. Diyan, kapag nagkamali at mahilig ka mag-explore dyan, hindi mo alam anong gagawin dyan, automatic ang auto PMA, ang ibig sabihin po niyan, kapag nagkamali ka ng pindot dyan sa auto PMA, automatic, kung merong laman yung accounts mo, dyan binabawas yung PMA mo. Okay? Ngayon, kapag hindi ka example, mag-explorer ka, hindi mo sinabi sa coach mo, hindi mo rin alam, o di ba? Hindi wala kayong, parang hindi ka nag-update sa personal coach mo na, ay, may ganito pala, may napindot ka pala. Automatic, every month, nagbabawas yung laman ng accounts mo, yung doon sa DTC mo, sa dashboard, pag nagbabawas yun, ibig sabihin, naka-auto PMA ka. Ibig sabihin, kailangan mo agad tignan na kung naka-auto PMA ka ba or hindi. Kaya for those people na hindi kabisado yung DTC, okay, ito dapat yung kailangan nyo i-familiarize muna. Okay? So, be careful sa auto PMA kasi pag yan po na-click nyo, kapag yan po ay na-click nyo ng hindi, wala kayong abiso sa personal coach mo, binabawas po ng auto PMA doon sa account, sa pera na meron ka sa account mo sa DTC. Okay? Clear po ba? Ayan. Kung clear naman, pakatype naman dyan ng 31. Kung clear yung auto PMA. Alright? So next one will be ng transaction. Sa transactions naman po, dito naman po pinapakita lahat ng perang pumasok at lumabas sa account mo. Transaction, ibig sabihin, kung meron kang negosyo sa labas, ang tawag doon, meron kang taga-audit. Meron kang taga-audit ng lumabas na pera, pumasok, bumalik, ganyan-ganyan. Everything. Sa transactions, doon nakikita lahat ng encashment, nabawas, pumasok sa mga rebates, pumasok na mga tao, diyan nakikita sa transactions history. Diyan, kompleto po yan. May reference number, may date, may reference, may description, may amount. Ibig sabihin, imagine niyo araw-araw may transactions ka sa negosyo mo. Ibig sabihin, big time yung business mo. So, a transaction na yan, diyan pinapakita yung meron ka sa business. Okay? Simple lang, transaction. Yan yung copy. Hindi yun nawawala. No? From the moment nagsimula ka until sa forever, di ba? Nandiyan yung transactions mo, hindi siya mawawala po. Okay? Next one will be the encashment. Encashment naman, diyan naman po pinapakita at sinishow yung encashment lang. Ibig sabihin ng encashment, lahat ng perang lumabas sa account mo. Diyan po nakikita at diyan po yung monitoring ng encashment mo. Ayan, nakikita, diyan sa encashment, meron diyang reference number. Again, may date, may full name, may pangalan ko po yan, hindi yan pangalan mo. So, ibig sabihin, safe po yung accounts ko. At safe rin po yung accounts mo, syempre. Destination, meron tayong dalawang ways to get our income through bank, at the same time, through check. Yun yung ano natin. Ways of getting the income. So ngayon, kung makikita mo dyan sa encashment, meron dyan gross and net and currency. For example, for those people na members sa Hong Kong, may mga tao kasing nag-member sila at yung package nila binili sa Hong Kong, automatic, ang lumalabas niya sa currency mo is HKD. Example naman, yung package mo binili sa Europe, sa Paris. Kasi we have office in Europe. Ang lumalabas naman diyan, euro sa currency. Since ang account ko binili ko sa Pilipinas, automatic ang lumalabas ng currency diyan is Philippine peso. Peso, of course. Ngayon, yung gross, diyan yung in-encash mo. Since we are legal in the
legal tayo sa BIR, nag-wide tayo ng tax. Every encashment natin, yung net, yan po yung nagre-reflect doon sa BDO account na meron po ako at meron ka din. Ibig sabihin, less tax na. Ibig sabihin, no need to file your tax every per year. No need to declare because automatic siya nagbabawas kay BDO. Same din po sa cheque. Okay? Nakuha po ba? Clear po ba yung encashment natin? Ayan. Alam kong clear naman po. And right now, we will proceed naman po sa reorder, start step, unilevel, and UPP. Ngayon, itong mga bagay na po ito po is another ways to earn in our business through products. Through product, PMA, group sales, and everything. Ngayon, when we say UPP, pag UPP po, same lang po ito ng start step and start step and itong reorder. Ngayon, ang UPP, ano yun? Summary yan ng mga bumili ng package, summary yan ng mga nag-join, summary yan ng mga diyan nakita yung mga transactions din all about the package and the products. So lahat ng package na binibili, sa example, dumating yung point na katulad mo na kami, nag-earn ka ng malaki, meron ka ng malaking grupo, lahat sila bumibili ng PMA every month, lahat sila nag-purchase ng package, may mga laging nagkakaroon ng mga newly registered na mga partners, automatic, pumasok din dyan sa UPP mo. Ngayon, dyan sa, yung nakita mong July and year, pwede mong makita per month dyan. May per month dyan na pwede mong makita yung lahat ng mga nag-sign up on that given month. Okay? Clear? Next one will be the unilevel. Unilevel is the unilevel is yung mga piname in ng mga leaders mo, automatic, yung grupo mo, automatic, meron ka nung kikitain sa unilevel. Ibig sabihin, tignan mo yan. Kung titignan mo yan, si Coach Ebenezer Odpaga, siya po is my member here in the Philippines. He reside in Manila. So, as you can see, meron diyang tatawag na product and date. Okay? So, ang pinurchase niya po as his PMA is OVI Bronze. So, nasa ang level po ba siya? Ngayon, nasa level 11 siya. Ngayon, automatic, meron yung binili niyang bronze, meron doong value of 27.5. Ibig sabihin ng value is a money, 27.5 pumasok po sa accounts ko mismo at naging pera po yun. Ang tawag doon, unilevel. Earning summary for this month. Nakita niyo pa? Yan po yung isa sa mga, imagine niyo na lang po. Imagine niyo na lang po, sa first step unilevel, reorder and UPP, kumikita ka ng 10,000 per month. Di ba ang laking tulong nung para sa family? Yun po that's why it's important to have your PMA every month. Next one will be third step. Again, same lang po na na-discuss ko kanina. It's all the summary. Summary ng mga reorder, PMA, your PMA, ng lahat ng downlines, grupo na meron ka. Then po makita sa third step. Ibig sabihin, for example, nakita mo yan, no? Your personal accumulated points, meron ka 4.67. When you say group accumulated personal points, ibig sabihin naman po yan, 12.75 yung nag-PMA na points under my team. And your total start step earning, ibig sabihin, yan yung na-earn ko on that given month. Ibig sabihin, kumita ako ng walang ginagawa, ng free lang, di ba, ng 3,006, ng 36 and 59.60 cents. Ibig sabihin, imagine nyo, no, every 15th day of the month, may kinakukuha pa akong, aside sa meron akong income from my own network, so meron pa akong nakikita ini-income na, ano ba dyan, na mga extra pera from the products itself and unilevel, start step, and UPP. So, yan naman po yung your total start step earning for this month, 1,000. Imagine nyo, yan yung pumapasok sa accounts mo na wala ka naman ginagawa. It's an all effort of your all members because you guide them also. And next one naman, of course, the order history. Ayan. So, the order history, diyan naman po makikita lahat ng reorder na binili mo na sa sarili mong consumption. Diyan sa reorder history. Ayan, rebates history. Ibig sabihin nito, ito naman po is sa'yo and sa mga down the lines mo. Diyan sa reorder. May rebates, ayan. Sa inventory,
sa lahat ng PMA na sinesend nyo sa coach mo, pinapurchase ng coach mo, pumapasok po yan sa inventory. Ibig sabihin, think like a warehouse. Ang warehouse may inventory din. Ibig sabihin, dyan pumapasok yung mga products and dyan din po inaakit yung PMA sa your inventory. Pangalawa, sa rebate history, yun naman po nakikita lahat ng pinurchase, okay, on that given month. Ngayon, para ka lang namang bumili at may bumalik sa'yo. When you're saying may rebate, ibig sabihin, bumili ako ng Hito for 7, may bumalik sa akin 50 pesos. Okay, kung isa, maliit lang yan. Pero what if padami yan? Malaki din naman yan. Okay, so yan po yung my rebates and e-store. And next one will be recruitments, direct sponsor, and product agencies. Okay, so right now, papakita ko sa inyo dito, isa sa mga recruitments natin. When we say recruitments, diyan po nakikita lahat ng taong pumasok sa buong grupo mo. Ibig sabihin, example, mayroon ka ng sariling team. Si Team A mo, si Team A, nag-advertise siya, nag-refer siya, may nag-join, papasok dyan sa recruitments. Tapos si Team A mo, may nag-join din sa kanya. Makikita mo dyan sa recruitments, okay? Dyan siya papasok sa recruitments. And given po yan, may full name, nasa ang side, may date, and may sponsor syempre. When we say sponsor, siya yung taong nakatanggap ng direct referral bonus. Okay? So, next one will be direct sponsor. Ang direct sponsor naman po, guys, dyan naman po direct sponsor, dyan naman po nakikita lahat ng tao na na-register mo under your account. Ibig sabihin ng direct sponsor, lahat ng taong nandiyan sa direct sponsored list, lahat yan tao mo na naka-under sa'yo. Because lahat sila member mo. Okay? So, kung nandiyan mo yung pangalan mo at nasa Zoom ka right now, congratulations and thank you so much. Ayan, shout out sa mga nandito ng mga pangalan, ng mga full name na direct sponsored, of course, ko. Ayan, of course, aside from that, maliban din po dyan, yan po yung mga direct sponsors natin. So, dyan makita mo dyan yung, pwede ka mag-set ng date, pwede mo makita kung kailan sila nag-member, dyan mo makita po sa direct sponsored na ano pa, parang kumbaga, menu natin. Of course, next one is product GC. Sa product GC naman po, ito yung sabi ko sa inyo na redeem Sodexo. Okay? Can you see this one? For example, ito. Redeem Sodexo. Actually, I am planning to redeem it. Diba? Pasko na syempre. Malapit ng Pasko. So, kailangan natin mga pang-shopping. So, itong redeem Sodexo, kung meron akong 3 na redeem Sodexo, ang isang, yung 3 na yan, i-divide mo lang yan sa, ano yan? I mean, tawag ito? Yung Sodexo, ibig sabihin, ang 1 Sodexo equivalent for 1.5. Ang isang Sodexo, equivalent siya ng 1,500 pesos. So ngayon, sa Sodexo na yun na 1.5, pag click mo yan, meron kang ibig sabihin, 3 1.5 na pwede mong maklik. Ibig sabihin, sa 3 1.5 na yan, meron kang, 3, 4, 4.5. May 4.5 ka pang pwedeng pang shopping. Na lahat yung naka-gift check sa Sodexo. Okay? Yun yung meaning of product GC or Sodexo. Okay? So, lahat ng accounts meron ganyan. Okay? Pwede mo siyang i-check. So, siguro right now, meron ako nasa 10 ata yung Sodexo ko right now. Kaka-check pa si last month eh. So, kung meron akong 10 Sodexo, kapag declaim ko lahat yon, meron akong 15,000 pang shopping. Pang shopping, pang grocery, pwedeng pang regalo, everything. Pwedeng magawa sa Sodexo. Okay? Next one will be, ayan, online shop. Sa online shop, for example, dyan naman po pumapasok yung lahat ng binili mong package, product, code sa online shop. Example, di ba kanina meron tayong tawag na Easy Wallet? Itong pang-apat, may Easy Wallet. Yung Easy Wallet na yan, example, merong laman yung accounts mo na 20,000 pesos. Gusto mong mag-add ng student package natin, automatic, pwede mo siyang i-Easy Wallet. But automatic, pwede mo siyang ibili through online. Lahat ng binibili mo online sa company natin, sa online shop ng company natin, papasok dyan. Kung package yan sa shop codes, kung product yan sa purchases, kung product din yan sa retail, at kung yung perang purchase mo sa online, meron ka ding of course summary, saan mo siya makita through Easy Wallet.
Okay? So, malapit na matapos. Yan po yung online shop. Mabilis lang po siya intindihin. Of course, next one, ayan. We have here the genealogy. Okay? Sa genealogy natin, ayan. So, ito, ayan, shout out po sa mga, sabi nila, pyramiding ko, no? Ayan. When you say genealogy, kung makikita mo po dyan, it's structured like a pyramid because para mapakita yung paglaki ng grupo. Imagine niyo po kung circle yan. Imagine naman kung heart yan. Imagine mo naman po kung square or rectangle yan. Hindi mo ma-identify kung paano yung flow ng mga tao mo. Okay? Kaya po ginawa siyang ganyan, triangle, shape of triangle, para mapakita mo yung paglaki ng grupo mo. Bakit? Meron bang ibang shape na pag expand mo, same pa din? Lumalaki lang yung ibaba? Di ba hindi naman? O, sige, o. Try mong circle, di ba? Lumalaki ba? Hindi naman di ba? So, ibig sabihin, diyan sa structure na yan, the moment na lumalaki yung grupo mo, nakikita mo din yung paglaki ng team mo. Okay? Yung genealogy na yan, ganyan yung structure niya, it looks like the structure in different organization. For example, school. Sa school, di ba? Ang pinaka-top, nandun yung principal, the head teacher ng isang school. Sa company, nandiyan yung CEO. Hababa niya, nandiyan yung board of director. Nandiyan yung mga supervisor, manager, crew. Ibig sabihin, the same lang sa atin. Kung sino nga sa yung sa genealogy mo, ang pinaka-top is ikaw. Okay? Kung naka-31 accounts ka, sa lahat mga naka-31 accounts, na nag-31 accounts talaga, na isahang bagsak, ganyan po yung structure ng accounts mo. Ibig sabihin, lahat ng makikita mo dyan, picture mo. But for those people na nagsimula with student yung 50, tapos nag-upgrade lang ng every month, hindi po ganyan yung structure ng accounts mo. Meron pong hindi pa lumalabas na mga example. Field lahat ng 15 accounts mo. May mga itong number 16 to 31 sa pinakababa, may mga missing part diyan na hindi pa lumalabas yung tatawag nating mga parang tatawag nating mga reflect, hindi pa nag-reflect yung mga pictures niyo or yung accounts diyan. Why? Because hindi po kayo nag-isahang Megaverse or yung VIP. Pero kung ikaw ay nag-isahan, ibig sabihin, nagpadala ka ng 200,000 at in-encode ng personal coach mo na VIP mismo, pag in-encode yan, ang lalabas accounts mo, ganyang structure at lahat ng mukha mo nakalagay. Okay? Ganun po ang pinagkaiba. Kaya pag binuksan mo yung accounts mo sa genealogy, iba-iba. May mga tao na pag binuksan mo, yung baba o lang naman. Ibig sabihin, walang picture, iba naman kulang ng picture, iba naman hindi pa sakto yung picture, iba naman naka-31 accounts ka pero hindi lumalabas lahat ng picture. Yung iba nag-31 accounts pero hindi lahat ng accounts nag-show up. Ibig sabihin, it needs direct para lumabas. May ganon. Kapag ikaw naman yung member na nag-31 accounts, nag-VIP ng isahan, ibig sabihin, nagbigay ka ng 200,000, in-encode ng 200,000, lahat ng nandyan, pag nagkaroon ka ng isang direct, lahat lalabas dyan. Clear? Yun po yung pinagkaiba. Kaya pag nagbukas kayo mamaya ng genealogy, huwag kayong magugulat kung yung iba na nag-31 accounts is hindi kompleto yung nakalagay kasi it's normal. Okay? Pangalawa, and next one, of course, the PPS. Ay, okay nga pala. Sa genealogy, diyan din na pinapakita ang paglaki ng team, ng grupo mo. Okay, sa next one, we have here the PPS setup. When we say PPS setup, yan, sa PPS setup, mas kabisado yan ng personal coach mo. Ngayon, ang PPS setup, example, diyan din, diyan parang, example, newly registered ka. Pwede diyan i-reconstruct yung accounts. Pag ikaw ay newly registered at hindi pa na-set up yung accounts mo. Ibig sabihin ng PPS setup, example, yung accounts ko sa kabila, itong dito, pwedeng ilipat doon lahat. Sa left. Yung sa left, pwedeng ilipat sa right. Kung, again, if hindi pa na-set up yung accounts mo at newly registered ka, pwede po yun. Depende sa structure ng accounts. Kasi, meron din namang mga benefits ang pag-structure ng accounts. Pero if ikaw ay perfect structure, mas maganda yun. Okay? Of course, last one, ayan, nasa last part na po ako ng presentation ko. Nahulog. Profile. Ayan, sa profile, diyan po makikita lahat ng details na meron ka. Ibig sabihin, your full name nandiyan. Ibig sabihin, pag nag-check ka, yan yung titignan nila para makuha mo yung check mo.
May full name po dyan, may gender, may address, may number. Okay, ngayon, for those people na nagpapa-claim ng check-in nila, dapat naka-Philippine base ang numbers nyo. Bakit? Kasi meron po nag-send na OTP or one-time password na kailangan ng i-sign up right now. Ngayon, ang encashment kasi natin, pag-check, right now marami ng requirements para makapag-check or mailabas yung check, okay? So ngayon, dito sa profile, pwede kang magpaset ng ano diyan, ng profile picture, andiyan yung full name, andiyan yung birthday mo, 'di ba? Nalala niyo dati, kapag nag-join ka na, pinapadala ka ng pera as pang-registered mo, hiningi yung mga vital information mo, like first name, middle name, last name, birthday, address, cellphone number, Gmail, kasi diyan siya nilalagay sa profile. Na, yeah, okay? So, it makes sense right now. Bakit hiningi yung mga ganun? Akala nyo for, ano yun? For wala lang kakwenta-kwenta yun. May kwenta po yun. Kasi, lahat po ng hiningi sa inyong mga information, dyan po nilalagay sa profile picture. Dyan po sa profile, HDTC nyo. Okay? So, yun lang naman po. At the same time, yung last one is log out. Okay? So, I'm done presenting the business. So, yan po yung ating DTC tour. I hope nakatulong po itong presentation na po ito para maging mas clear po sa inyo, maging clear po yung about sa DTC, maging clear po na kailangan nyo pong one of your privilege sa negosyo natin na kailangan nyo malaman at kailangan nyo of course makita is nandyan po ito pong website na to, ito pong DTC tour na to, makatulong po yan sa inyo to know more about the business. And with that, again, maraming salamat po for listening. If meron kayong tanong, yan, mag-entertain po si Coach Amor mamaya. If wala, okay, everything is good, everything is fine. My name is Coach Archie Berrega. Thank you so much for listening. And back to our host, Coach Amor.